Totoo bang ina-upgrade ang SWIFT papunta kay Ripple at XRP? Ayan mga ka-crypto, kung akala mo tapos na ang malalaking balita kay XRP, mag-isip ka ulit. Dahil isang matapang na pahayag ang yumanig sa XRP community. Ayon po sa crypto researcher na si Smoke, posibleng ang SWIFT, ang backbone ng global bank messaging, ay ina-upgrade papunta sa Ripple-style digital rails. Hindi po ito chismis lamang. Ito ay sinuportahan ng presentation ni Matthew Lee Murley, isa pong kilalang figure sa institutional finance. Ang tanong ngayon, hindi kung mangyayari ito, kundi kung gaano kalaki ang magiging epekto kapag ang traditional na sistema ng pera ay tuluyang pumasok sa blockchain era. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, sino nga ba si Matthew Lee Murley at bakit po ba mahalaga ang kanyang sinabi? Si Matthew Lee Murley ay hindi po random na speaker. Siya ay advisory board sa Bitwise, isa pong major digital asset manager. Sa kanyang presentation, malinaw ang mensahe. Ang global finance ay nasa gitna ng structural upgrade. Hindi po ito future plan, kundi ongoing process. Ayon po sa kanya, ang paglipat ng value ay unti-unti nang ginagawa sa tokenized networks. Kasama dito ang malalaking kumpanya, established assets, at mga bagong digital counterparts. Kapag ang ganitong klaseng tao ang nagsabing nagbabago na ang infrastructure ng pera, ang market ay dapat pong makinig. Ngayon ay bakit po biglang tutok ang mundo sa digital money infrastructure? Ayan, ipinaliwanag po ni Lee Murley na ang mga ginagawa dati ng bangko ngayon ay ginagawa na ng digital infrastructure. Binanggit niya ang mga custodians tulad po ng Anchorage at saka Fireblocks na nagsisilbing gulugod ng modern finance. Ayon po sa kanya, patuloy po ang paglaki ng sektor dahil may malinaw na pangangailangan. We need infrastructure to allow the digitalization of finance and commerce. Sa simpleng salita, hindi sapat ang lumang sistema para sa bilis ng modernong ekonomiya. Dito po pumapasok ang blockchain at dito po nagsisimulang maging relevant sa XRP sa mas malaking larawan. Ano naman po ang ibig sabihin ng digital equivalents ng SWIFT at saka Visa? Yan, ito po ang parte na talagang nagpainit ng usapan. Diretsahang sinabi ni Lee Murley na ang industriya ay kumukuha ng mga sistemang tulad po ng SWIFT, Visa at saka Mastercard. At ina-upgrade ang mga ito sa digital equivalents. At ang mga pangalan ng digital equivalents na ito ay Ripple at saka Yellow Card. Hindi po ito metaphor. Isa itong malinaw na positioning. Parang sinasabi niya na kung ang SWIFT ay messaging layer ng lumang mundo, si Ripple ang settlement layer ng bagong mundo. Dito na po pumapasok sa XRP bilang digital asset na kayang gumalaw sa bilis ng modern finance. Ngayon, bakit po ba natural na evolution ang dominance ng XRP sa cross-border payments? Sa XRP ay matagal nang kilala bilang hari ng cross-border payments sa crypto space. Mura, mabilis, at saka may instant finality. Habang ang mundo ay papunta sa digital payments, natural lang na ang traditional na cross-border flows ay gustong i-upgrade. Hindi mo pwedeng i-tokenize ang mundo gamit ang mabagal na settlement. Kung ang SWIFT ay maghahanap ng mas efficient rails, sa XRP ay parang handang-handa na. Hindi siya baguhan.
Ilang taon na niyang ginagawa ang trabaho na sinusubukan pa lang ng iba. Ngayon ay ano naman po ang mangyayari kung mag-migrate ang SWIFT sa blockchain? Dito po nag-focus si Smoke. Ayan, balikan po natin ang kanyang aktual na tweet or post dito sa kanyang X account. Ayan. Kung ang SWIFT ay lilipat po mula sa pure messaging system papunta sa on-chain operations, malaking pagbabago po ito. Ang XRP Ledger ay nagiging viable option para sa real-time settlement. Hindi na message muna tapos settlement later. Diretsong galaw ng value. Si Ripple ay matagal nang nakafocus sa liquidity routing gamit sa XRP. Kapag ganito po ang modelo ang pinili, tumataas ang utility ni XRP sa mismong core ng global finance. Ngayon ay paano naman po pumapasok ang BlackRock at tokenization sa usapang ito? Ayan, binanggit din ni Lee Marley ang excitement ng BlackRock sa tokenization space. At dito po nagiging mas seryoso ang narrative. Ang tokenization ay nangangailangan ng mabilis na settlement, continuous liquidity at saka reliable infrastructure. Mga katangiang swak na swak kay XRP. Hindi ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa plumbing ng financial system. Kapag ang pinakamalaking asset manager sa mundo ay gustong mag-tokenize ng value, kailangan po nila ng rails na hindi pumapalya. At dito po muling sumisilip si XRP. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, kung pagsasamahin natin ang lahat, malinaw po ang larawan. Ang blockchain upgrade ng SWIFT ay hindi lamang po tech update. Isa po itong paradigm shift. Mula messaging papunta po sa settlement, mula delay papunta sa instant. Sa ganitong environment, si XRP ay hindi po extra feature, kundi core utility. Kapag ang utility po ay tumaas, ang relevance ay sumusunod. At kapag relevance ang usapan, ang market value ay hindi po nalalayo. Hindi po ito guarantee ng presyo, pero ito ay foundation ng isang napakalaking move or galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.